Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, excuse me, pag-usapan natin itong naging topic kanina ni Teacher Mark, no? Um, Titingnan natin. Although ito kasi yung naging topic ni Teacher Mark related to dito. However, ito medyo ipa-part-part natin. Si Teacher Mark hindi na kinaya yung ano kanina eh. Pati ng mata ko, grabe. So, even before we get started, kamusta po kayong lahat? Again, nandito tayo para pag-usapan itong panibagong issue ni Idol Rafi. Dito nga po sa caption natin, nakalagay dito, Idol Rafi na beast mode sa mga taga-PC, PCSO. Paninigaw, wala na sa lugar. Ngayon, kailangan natin ano. So, dito nga po, no, just to give you a quick overview. Nagalit nga rito si Rafi Tulfo dahil nga daw sa paiba-iba na schedule, pagpapa-reschedule ng mga taga-PCSO. Okay? At syempre, ginamitan na naman niya ng mga salitang pangkanto dahil yun lang naman po talaga ang kanyang alam. Maliban pa dyan, ilang beses niya pong binara si attorney. Unfortunately, nung nagtatry po mag-explain si attorney, panay-panay po ang pambabara niya. And then, nung nakakuha na ng tiyempo itong si attorney, napahiya na si Idol, kaya change topic. So, panoorin po natin yung nangyari. At this point, I would like to formally resume the public hearing by this subcommittee on games and amusement. For the orderly conduct of business, we will first tackle Senate Resolution number 253, Integrity and Trustworthiness of the Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO Lotto Games. Then we will proceed with Senate Resolution number 466, Prize Fund Tax remitted by the Philippine Charity Sweepstakes Office. May we first request the committee secretary to restate our agenda for today's public hearing and acknowledge the resource persons present both physically and virtually. Comsec. Good morning, Your Honor. For the first subcommittee, it is on PS Resolution number 253 entitled Resolution Directing the Appropriate Committee of the Senate to undertake an inquiry in aid of legislation to determine and maintain the integrity and trustworthiness of the Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO Lotto Games by Senator Pimentel. And the second one is PS Resolution number 466 entitled Resolution Directing the Appropriate Committee of the Senate to undertake an inquiry in aid of legislation on the status of the prize fund tax remitted by the Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO to the Bureau of Internal Revenue BIR by Senator Tulfo. The guests, the resource persons that were invited are, if you're not on the panel, please just stand up or raise your hand. From PCSO, Attorney John Derek Porciuncula, and Attorney Maria Katrina Nicole C. Contacto. From the BIR, Mr. Abdullah S. Bandarang. Where is Mr. There. Okay. Miss Maribel Serafica. There. Can you please stand up so that we can? Miss Patricia Nicole Halgalado. Miss Furley Ann Montalban. Mr. Marlon Gampon. And Mr. Eduardo Certeza. And Miss Marilyn Sim. Can you please all stand up so that you can take the oath? Hindi mo na kasama yung mga taga-PNP? Kasi yung Wala po, mamaya po, PNP, sir. second yun, ano? Second, sir. Okay. Do you please stand up? Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in front of this committee? Thank you, Your Honor. Kayo sa PCSO, parang sa tingin nyo, you guys are very special.
I don't know kung anong pinagmamalaki nyo, lalo ng boss nyo si Robles. We sent a letter to you last several weeks ago para sa hearing na ito. And you sent us a letter saying hindi kayo makaka-attend lahat. And nagpa-reschedule ang PCSO. Nung magpa-reschedule kayo, tinanggap namin yung rescheduling ninyo, and then only for us to receive a letter stating na hindi na naman kayo makadalo. Ang yabang ninyo sa PCSO, ano bang pinagmamalaki ninyo? Anong meron sa PCSO? Samantalang lahat ng mga agency ng gobyerno, pag pinapatawag sa Senado, pumupunta kayo sa PCSO, hindi. Ano meron sa inyo? What makes you so very special? Ngayon wala dito yung boss nyo. I would like to ask the same question to Rafi Tulfo, sa totoo lang. What's so special about him? Para sigaw-sigawan niya yung mga taga-PCSO dyan. Diba? Kayo mismo ang humingi ng reschedule, and then pagdating nung date na pinatos namin, yung date na binigay nyo a week later para sa hearing na ito, magpapadala kayo ng sulat last minute na hindi kayo maka-attend. Samantalang lahat ng agency ng gobyerno, pag may hearing, pinapatawag sa Senado, pumupunta. I'm sorry, kayong dalawa, baka magigisa kayo. Sinubo kayo sa Lions Den nitong boss nyo, na dapat ang boss nyo nandito, hindi kayo. So, sino pala yung lion? Piling ni Rafi Tulfo siya lion. No, let me speak first. Diba? Nagpadala kami ng invitation sa inyo ahead of time, way ahead of time. Hindi kayo kumibo. And then last minute, sinabi nyo hindi kayo maka-attend dahil launching ng e-lotto. At nag-request kayo ng reschedule for another week. Kayo pa mismo nagbigay ng date. And we said, okay. And then pagdating ng date na yon, the day before, hindi ulit kayo maka-attend. Lahat. Kung hindi pa ako nagbanta na magpe-privilege speech ako at ipapasampin ako kayo, hindi pa sana kayo mag-attend. May umattend nga, dadalawa lang. So, parang sinabi ni Rafi Tulfo na takot sila sa privilege speech niya. Talaga ba? Siguro PCSO, ano naman pakailam namin sa privilege speech mo? Hanggang dyan lang naman. Mga tanga-tanga lang naman talaga yung nakikinig set naniniwala sa'yo dyan. Sorry Ano? I don't know, naiinis lang talaga ako dun sa mga gaya ni Rafi Tulfo na ginagawan tanga yung kapwa natin mga Pilipino. Which by the way, no, later pag-uusapan natin yung naging kwento doon sa binasa yata to sa Katbalogan eh. Nakita ko na yung video guys, nakita ko na yung video. So gusto ko muna siyang panoorin and let's see from there. No, galit ako. Kasi lumilitaw na meron kayong pinagmamalaki. Nagmamayabang kayo sa PCSO. Go ahead, Attorney Contacto. I'm not mad at you because I don't know you. I don't have anything personal against you. Galit ako sa sistema na inilatag niyo na kung saan kayo po'y nagmamayabang. Okay.
Guys, take note of this ha. Take note of this. Sinabi yan ni Idol Rafi. Sa mga susunod natin magiging video, portion by portion natin tong pag-uusapan. Iba ang ginawa niya dito sa abogado na to. Good thing na lang itong abogado na to, no? Palaban din. Diyan sa PCSO, not you personally. I'm sorry kung ikaw ay na-offend. It's not about you. Good morning, Mr. Senator. First, we would like to First of all, I offer. would like to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla. Senator, good morning. Ma'am, Okay, sir. First of all, we would like to offer our sincerest apologies for the non-attendance of our general manager as well as our assistant general managers. To be frank, Your Honor, the only reason why we're requesting for an extension is because the launch of our PLS is due on October 1. Now, why is it of such importance? The current system that we are using as of now, the no, let me cut you off. Nung kinansel nyo yung unang patawag namin, kayo mismo ang nagbigay ng date kasi sabi nyo meron kayong e-lotto launching. Okay, guys. This part, take note of what Rafi Tulfo is saying, ha? Mamaya, may buwelta yan. And then you guys gave us the date na available kayo. And then when we said, okay, sige, yung date na yon isa-set natin for next hearing, kayo po nagbigay ng date. And then last minute, the day before, sabi nyo, hindi kayo maka-attend. Lahat kayo. Parang boycott. Yan sinasabi ko, ano bang pinagmamalakin ng PCSO? Ano meron sa inyo? Anak kayo ng mga Diyos? Your Anak Honor, kayo ng Diyos din sa PCSO? no, Your Honor, I would like to explain the reason for our requests. No, you don't have to request. Nagmamayabang kayo siguro that See? Sino ngayon na mayabang sa kanilang dalawa? Ang PCSO o itong si Rafi Tulfo? Diba? Tama ba na barahin niya? Tama ba na hindi niya bigyan ng pagkakataon yung tao na magsalita? Gusto niya siya lang na siya yung nagsasalita? Dahil ano? Oo nga pala, hindi siya naniniwala sa salitang due process. So para sa kanya, siya lang dapat na nagsasalita. Ito yung klase ng basura nilagay nyo dyan sa loob ng Senate. Kung sa inyo kaya ginawa yan, no? May isang tao na dapat nag-explain kayo, panay-panay ang pambabara sa inyo. At the end of it, hindi lang kayo binabara. Hindi pa kayo binibigyan ng enough opportunity para explain nyo yung sarili nyo as to why. Alam mo yung sistema na ginagawa ni Rafi Tulfo dito, bunga nga siya ng bunga nga siya ng bunga nga. When yung abogado rito sa harap niya was trying to explain bakit ganun ngayon nangyayari. 'Di ba? Hindi ko lang alam yung pinaka-backstory nito eh. Sino ba sa kanilang dalawa ang may kailangan sa isa't isa? Kailangan ba sila ng Senate o kailangan ng Senate or kailangan ng PCSO ang Senate? Ano ba yung issue na bakit kailangan silang ipatawag? Yun yung hindi natin alam eh, as to ano yung issue na yun. Para maintindihan natin, sino ba ang may kailangan kay kanino? the least that you can do is apologize. Sir, which is why I'm asking for an apology, Your Honor. And I'm explaining. Kanina pa niya yung sinasabi ni attorney. Ang ginagawa ni Rafi Tulfo, binabara siya ng binabara. Tapos ngayon, pinapalabas ni Rafi Tulfo na hindi nag-apologize. Yung first part pa lang na magsasalita tong si attorney, she was trying to apologize. Tapos, niratrata ni Rafi Tulfo ng mga niya, yung mga basura niyang pananalita. Diba? Is that actually proper? Diba? Is that even ethical? the absence of the resource persons who can explain and answer your questions in detail. No, Ma'am Attorney Contacto. Remember, nung unang hearing na sinet namin, that was last week. Okay, so ito ay hiniling yung presence nila ng Senate. Hindi sila ang may kailangan sa Senate. week and you were given notice way ahead of time, umuo kayo and then last minute,
Sabi nyo, launching ng iLotto. Wait a minute. And we said, okay. And then kayo mismo ang pumayag na iset it, to set the hearing for another date. Okay. Pakinggan niyo ulit. Sabi ni Raffy Tulfo dyan, for the record sabi ni Raffy Tulfo dyan, humihingi sila ng reschedule dahil daw, sa paglo-launch ng kanilang iLotto. Pakinggan natin yung sasabihin na sagot ng attorney. Okay? So, dapat nakapag-adjust na kayo. Dapat nakita niyo na po yung schedule ninyo. Na kung pwede ba kayo hindi, a week later. And then, all of a sudden, hindi na kayo pwede. Come on. Come on. Mr. Senator, I have a copy of the letter that we sent. There was no mention of the iLotto. There is no mention of the iLotto. So, saan nanggaling yung sinasabi ni Raffy Tulfo? Kanina niya pa ini-insist yun eh. That was not the first time. That was actually the second time na he made mention about the iLotto launching. What we have here is, well, we did mention Yung first letter ninyo is September iLotto launching. 18. It was two agendas, Your Honor, that we raised in the first letter. So in the first paragraph is the launch of the iLotto. In the second is the transition to the PLS, sir. Right now, I cannot stress enough, sir, the reason why we need to focus on the PLS. And if you would allow me to explain, sir, this would explain. Kasi nga, hindi siya binibigyan ng opportunity to explain herself. Kanina pa siya binabara ni Raffy Tulfo. Napansin niyo ba? Naglitanya muna si Raffy Tulfo. Kung kanina pa, binigyan siya ng opportunity magsalita ni Raffy Tulfo. More often than not, by then, tapos na. Pero syempre, papakita muna ni Raffy Tulfo na siya ay isang leon kasi lions den daw siya eh. So, paano naging productive yung pambabara niya at pag-grandstanding niya sa harap ng mga PCSO? Ang nakita lang natin yung napaka-unprofessional niyang ugali. the absence of our officials right now. As I was saying, sir, our ELDA, with the equipment lease agreement, which is the system that is currently being used by the PCSO, is set to expire on September 30. Which is ano na ngayon? September 27. So nakikita mo kung gaano ka-crucial yung week na to. So sino ngayon na nagpapa-importante? Is it the PCSO o si Raffy Tulfo? Ay, ayokong ubusin yung oras natin. O diba? Tapos ngayon ayaw ubusin yung oras. Attorney Cotacno, dahil lang sa pagpapaliwanag ninyo. Let's put See? Ayaw mong bigyan ng opportunity yung mga taong magsalita. Para hindi ka nagmumukhang katawa-tawa dyan sa loob ng Senado. Pero nabastos mo na yung dalawang nasa harapan mo. Diba? proceed na lang. Okay, Basta sir. the fact remains na ang yayabang nyo dyan sa PCS. Ipipilit niya, no? Ipipilit niya yung pagiging ano niya. I don't know. Ano ba yung better word to use? So, this is the first time it happens dito sa Senado na twice in a row, last minute, magka-cancel, magbo-boycott ang isang agency. Wow, napaka ano naman using the word boycott is a very big word. I really don't think. Una-una sa lahat, ano yung reason bakit magbo-boycott ang mga taga-PCS sa'yo? Okay? Bakit? I could have understand yung part na hindi nga naman talaga proper para sa akin. Kung ako yan hindi rin naman ako matutuwa. Okay? Na may mga last minute, 2 beses na kayo Mag-agree ako kay Raffy Tulfo on this one. Na may schedule na kayo, tapos nag-change kayo ng mga schedules nyo. However, I'm going to give a leeway dun sa mga nag-change na schedule, lalo na if ang kalaban mo is oras, gaya nga ng sinasabi ni attorney dito. At mas lalong hindi ko magugustuhan kung sisigaw-sigawan ako gaya ng mga pinagsasabi ni Raffy Tulfo, pati yung mga salita niya. Actually, yung mga ganyang salita, kung halimbawa, isa kang aso na may breeding, 'di ba? O yung tinatawag nila may lahi, hindi yan kakain ng mga salitang gaya ng mga sinasabi ni Raffy Tulfo. Kung hindi panis,
Walang kwenta. 'Di ba? For you to call a lawyer right in front of you na mayayabang kayo and so on and so forth. Unfortunately, nakahanap ng katapat dito si Raffy Tulfo dahil sumasagot sa kanya itong abogado, no, sa susunod nating mga videos. Anyway, hindi niya binigyan ng opportunity na mag-explain itong abogado. Tama ba 'yon? Kaya natatanayin ko, tama ba 'yon? Definitely hindi. Yan po yung binoto nyo. First time, no? Yung mga sagutan namin sa comment section sa ibang videos ko. First time na nakakita akong ganyang kabastos na abogado. As in first time. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Punta na tayo sa susunod na video. And again, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment. At pag-usapan natin, ano ba para sa inyo? Okay ba kayo doon sa ginawa ni Raffy Tulfo rito na paninigaw, pagtawag ng ano at kung ano ng mga salitang ginagamit doon sa mga tao sa harapan niya? Hindi ko na sasabihin lalo-lalo na sa mga abogado. I don't want to make it that so special, but at least, no, kahit sino dapat kausapin niya ng maayos. Hindi porkit senador ka, okay? Na may mga nautukan, naloko kang ilang milyong Pilipino, ikaw na ang mighty. Si Inday Sara nga 32 million ang bumoto, hindi ganyan kagaspang ang ugali eh. Hindi ugaling aso. 'Di ba?